Hello, magandang araw sa inyo. Ako po si Bal at welcome sa ating channel. At ngayong araw ay meron tayong gagawin dito sa ating ADB 160. Meron akong mga biniling mga parts na ipapalit natin sa kanya. Ito mga ilalagay natin ay walang kinalaman sa performance ng motor. Puro aesthetic lang ito. Para lang mabihisa natin yung ating ADB 160. So iisa-isahin ko yan mamaya sa inyo. Unahin natin itong ating radiator cover. Yan, ito yung ating mga binili. Ililipat natin dito. Yan, although maganda pa naman siya, pero sabi ko nga, para sa aesthetic lang ng motor, magpapalit tayo para hindi naman siya boring tignan. Next naman, itong cover nitong ating apakan ng angkasan. Para lang madagdagan ng konting angas, kumbaga. Lalagyan natin ng cover yan. Ito. Then, ito namang ating foot pedal or yung ating step board. Kapalitan natin. Itong aking binili na pakita ko sa inyo. So, ito yung ating ipapalit sa kanya para sa ating step board. Ito, CNC ito eh. Yan, metal siya. Then, ito yung part na rubber. So, isa-isahin natin yan. So, unahin siguro natin pinakamadali. Ito siguro yung sa ating angkasan. Itong cover na to para dito kung wala akong gamit. So unahin natin to. Ang kailangan lang naman natin ay Phillips screwdriver lang naman to. So kuha tayo ng ito yung mga screw na kasama niya. Ayan. Ilan ba to? 4. So tagdalawa lang pala yung kailangan na screw dito. So lagay natin itong kabilang part, yung sa ilalim. Tapos ito isang part niya. Pagtatapatin lang natin yung mga butas. Tapos lagay natin yung ating screw. Yan, higpit lang konti. Tapos lagay natin yung isa. Okay, hindi natin kailangan masyadong higpitan to dahil plastic lang naman siya. Baka masira yung thread. Sayang. So tamang higpit lang. At yan yung ating nailagay na. O diba ang ganda? Nakaporma na siya. Yan. Mukha na siyang isang buo pag tinignan mo. Diba? Okay. Kabit ko lang yung sa kabilang side. Okay. Sunod na natin itong cover naman ng ating radiator. So kailangan baklasin muna natin itong mga to. Gamit tayo ng 8. Yan. Sa baba, meron pa isa. Tapos sa loob yata, meron pang isa. So, hindi kaya ng socket wrench. Meron tayong back wrench dito. Ito ang gagamitin natin. Okay. Okay, tanggalin na natin. Yun. Medyo marumi na pala. So, kailangan tong bugahan siguro. Pero sa ngayon, kabit muna natin. Pupunas-punasan ko na lang muna. Okay. Yan. So, kunin na natin yung ating pinaka-cover. Tingnan ko lang sakto. Tama ba yung nabili natin? Yan, sakto naman. So, meron tong spacer na kasama. Para hindi siya nakadikit doon sa mismong radiator. Yan. Tapos meron tayong dalawang Allen bolt dito. At ito yung spacer niya. So kabit na natin. Then spacer. Then ito naman yung sa baba. Okay. So, kuha tayo ng Allen wrench. Yung kabilang side, sigpitan natin. Okay, naikabit na natin yung ating radiator cover. Ngayon naman, yung ating namang neck. Yan, para maging buo lang yung itsura niya. So, meron tayong tatanggalin na dalawang screw dito sa taas. Tapos meron siyang
parang nakaipit dito. Yan. Iangat lang natin to. Natanggal na natin tong neck. Ngayon punasan muna natin syempre dahil may mga dumi-dumi siya na naipon sa loob bago natin ipalit yung ating bagong neck. So ngayon ilagay na natin itong ating bagong radiator neck. Okay. Yan, pwede nating i-bend ito. Yan, para cover niya rin yan. Added protection lang din sa kanya para hindi siya malaglag. Yan, okay. So, kompleto na yung ating radiator cover. So, ang kulang na lang sa kanya ay radiator cap na meron na rin akong binili nito. So, para makompleto, bumili na rin ako ng radiator cap. Ito naman ay pinapatong lang. Yan, hindi naman siya actually tatanggalin natin itong cover na to. Kumbaga, nakapatong lang siya para magmukha lang siyang uniform. Yan, ganyan. Ganyan lang siya. Yan. So, meron siyang mga allen dito na ilalagay para panghigpit. So, ito yon. May kasama siyang dalawa. Tapos meron siyang kasamang allen key na maliit. So, ayan, kinabit ko muna magkabila yung dalawang allen key o yung dalawang allen na screw. Then, itatapat natin dito kung saan natin siya pwedeng ilagay. Yan. Then, higpitan na natin. Para hindi siya mahulog. Kabilang side naman. Ayun. So, tapos na. Yan. Mahigpit na. Okay. Pakita ko na sa inyo yung ating mga nagawa. So, una, itong sa ating angkasan, yung cover niya, nalagay na natin. Then, kompleto na natin yung ating radiator cover, radiator neck, tapos yung cap. Ayan. Diba? Dagdag angas na. O, diba? Nagkaroon na ng buhay ulit yung ating ADB 160. At proud ako. Hindi dahil sa mga kinabit ko, kundi dahil naikabit ko yun nang wala akong salamin. Ang hirap mo nang walang salamin. Mahirap na talaga pag malabo yung mata. Ayan, so, yan, konting linis-linis na lang tayo. Okay. Yun. So, ang ganda. Bagay. Tignan natin sa side na to. Diba? Nice. Gusto ko siya. Ganda. Okay, so move na tayo dito sa ating last na ilalagay, yung step board natin. Yan. Okay. So ito yung ating step board. Ito yung matting niya. So unahin natin syempre yung right side. Mukhang ito yon. No? Hindi. Isa pala yon. So mukhang ito siya. Okay. Yan. Yun pala. So ito yung right side niya. Then yung CNC nakasama niya. Then screw. At may mga kasama siyang mga bolt dito. Hindi ko pa alam kung paano diskarte rito. Kung sa ilalim ba ito tinatanggal or what. So meron siyang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dito, tapos 3 dito na tornilyo. Hindi ko lang paano ikakabit. May kasama siyang mga rubber. Ito. So tingin ko, isusuot lang to dito. 1, 2, 3. Dito. Okay. Hindi ko alam kung kailangan pa bang baklasin to. Ay hindi, okay na pala. Pwede na siyang ilusot. So hindi na kailangan magbaklas nitong board mismo. 1, 2, 3. At yung pangalawa. Tapos dito naman 5 piraso. Nasaan ba yung para sa kanya? Para sa baba. Hindi ito. Yung isa. Kailangan tama-tama yung exactly yung
yung pagkakalagay natin. Kasi parang ang hirap na tanggalin kapag nagkamali tayo. So dito, tama ba? Tama. Ito nga. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lagyan na natin yung mga dahan-dahan natin, huwag tayo magmadali, baka magkamali kasi tayo. So isa dito, 1, 2. Ayan. Madali lang naman siya ikabit. Ilulusot mo lang. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3. Okay, kabit na natin yung mating. Yung pinaka-rubber part niya. Rubber. Tapat natin doon. Okay. Yan. Then unahin natin tong sa taas na part. Yan. Tapos meron siyang kasamang mga tornilyo. Yan, Allen din pala yung gamit dito na na tornilyo. Okay, nakabit na natin yung tatlo. Ngayon naman, dito sa dalawang nasa dulo, meron siyang kasama nito. Siguro parang pang protector to. So dito nakaapak yung paa natin. Ito na lang yung last. Para dito sa right side. Then after nito sa left side na tayo. Okay, nakabit na natin tong right side. Yan, ang itsura niya. Ganda rin, di ba? Okay. So far, ang nakakabit pa lang natin ay yan yung ating radiator cover. Itong cover ng ating angkasan. Then, yan, yung ating CNC na stepboard cover. Ganda. So yung kabilang side kakabit ko na, pero hindi ko napapakita, hindi ko nabibidyohan para hindi masyadong humaba yung ating video. Medyo matagal-tagal din kasi para gawin yung kabilang side. Balikan ko na lang kayo mamaya kapag okay na lahat. At yan, natapos na tayo sa ating paglalagay ng mga parts dito sa ating ADB 160. Unahin natin itong ating unang nilagay, yung cover ng ating angkasan para sa angkasan natin. So ang ganda ng forma niya, di ba? Pangalawa naman yung ating radiator cover. Bali cover, neck, tapos naglagay tayo rito ng cap. Yan, so ang ganda ng forma niya ngayon. Then lastly, yung ating CNC na footboard. Naglagay tayo niyan. Ganda. Di ba? Nag-iba na yung forma nung nung ADB. So yan siya. Then sa kabila, yan naman. Diba? Ang ganda. Nice. Yan, ito yung kabilang side ng ating apakan o yung angkasa natin. Ganda rin. So kapag nakatiklop siya, ganyan ang forma niya. Para siyang isang buo, parang wala kang makikitang apakan, di gaya dati na ito ang nakikita mo, makintab. So ngayon, para siyang isang buo. Then kahapon naglagay ako nito. Ito yung para doon sa MDL na switch. Ito yung dati kong nilagay sa kanan. Kaya lang nahihirapan ako kasi nasa kanan nga siya. So kailangan bumitaw ka kasi malayo. Kailangan bumitaw ka ng silinyador para mag-on or mag-off ng switch ng MDL. So nilagay ko siya sa kaliwa. Bumili tayo nito sa Shopee. Yan, puro Shopee gaming lang naman tayo. So ang ganda. Then yung domino na switch, nagpalit ako. Nilipat ko to. Ito wala na to. Itong kabila. Bali, na lang yan. Hindi ko na lang tinanggal. Pero ito na yung gamit ko ngayon na switch. Ang ganda, di ba? Nice. Then, naglagay din pala ako nitong cover natin. Para dito. Yan, sa controller natin. Para hindi naman siya babad sa tubig kapag nagka-car wash
Although may bubong naman yung parking ko, kaya lang pag sa labas, syempre, hindi mo maiwasan pag umulan. So, hindi siya nababasa. Bali, ano pala yan? SEC pala yan yung brand na yan. So, yun lang yung ating mga nilagay. Ulitin natin yung footboard. Yan. Tapos, yung ating radiator cover. Pogi. Yan. Ayun yung natin. CNC na footboard. Ganda. So, gaya nga sabi ko kanina, wala namang kinalaman yan sa performance ng motor. Bali, aesthetic lang talaga. Para lang magkaroon ng bihis yung ating motor. So, ngayon, hindi na siya boring tignan. Nagkaroon na siya ng konting arte. Kasi sa dami ng naglalabasan ng mga ADB ngayon, pare-pareho na itsura. So, para naman magkaroon ng ibang looks yung ating ADB. Kaya naglalagay tayo ng mga ganyang mga parts. So, yan lang muna yung ating video para sa araw na to. Kung gusto mo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Bal. Salamat.